Hello guys! Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hating gabi na rin sa inyong lahat. Ito ang aking vlog number 2 sa aking personal account. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aking isang rule of thumb kapag nagsisimula ng isang negosyo. Ano ba itong aking isang rule of thumb na ito? Pupunta muna tayo sa usually tinatanong ng mga gusto magsimula ng negosyo. Marami akong mga kaibigan, mga kakilala, mga business associates at saka mga franchises din na laging nagtatanong ng ganito. Jerome, paano ba magsimula ng negosyo? So dito ko tinatanong ang nag-iisa kong rule of thumb kapag ako ay nag-start ng business. Lagi ko silang tinatanong ng magkano ba ang kaya mong i-risk para sa isang negosyo? What is the amount that you can afford to lose? So, maikling kwento. Nung ako'y nagsisimula pa lamang magnegosyo, talagang pag ako'y nagninegosyo, lagi ko sinisimulan yan sa maliit na puhunan. Gaya ng aking isa sa mga naunang negosyo, nagsimula lamang ako sa amount na 5,000 pesos kung saan ang isa sa mga negosyo ko ay nagbebenta ng mga Divisoria products, yung mga 10-10, 20-20 at iba pa. After several months, mga around 5 to 6 months yun, nalugi yung negosyo na yun. Actually, hindi siya kumikita, no, yung negosyo na yun. So, with that, isinara ko yung negosyo at talagang literal lugi ako. So, ano nangyari sa akin? Okay lang naman, wala namang problema sa akin. Hindi naman masyadong masakit sa puso ko yung nawalang pera kasi nga 5,000 pesos lang yun. Yun lang yung amount na kaya kong mawala. Isa pang kwento, pagkatapos kong magtayo ng Divisoria product ng mga binibenta ko na tig sa 10-10, 20-20 at iba pa, pumasok naman ako sa pagbebenta ng mga perfume. So nagbebenta ako ng mga inspired by na pabango at dumating rin sa punto na nagbebenta na rin ako ng mga authentic na pabango. Maganda ang negosyo, maganda ang takbo, kumikita kahit papano. Pero dumating sa punto na dahil nga sa may mga na-discover ako dun sa aking supplier na hindi maganda, kaya tinigil ko ang negosyo. So, hindi naman nalugi pero tinigil ko yung negosyo. No? So, okay lang naman. Kasi, 4,000 lang naman ang iniris ko nung panahon na yon, kumita naman ako. Kaya nag-venture ako ng panibagong business, which is itong takoyaki business na ino-operate namin ngayon. No? Ang award-winning namin takoyaki business na nakikita niya may mga awards sa likod. So, anong moral lesson dito? No? Kapag ikaw ay magsisimula ng negosyo sa kung ano lamang ang kaya mong mawala, kapag ikaw ay nalugi, hindi yan unang-una masakit sa puso mo kapag nalugi ang negosyo mo. Kumbaga, hindi mo ganong iiyakan at makaka-move on ka kaagad. Ang kahalagahan din kung bakit kailangan magsimula ng negosyo sa kaya mo lamang halaga or sa amount na kaya mo lamang mawala ay kung sakali man talagang malugi, at least hindi naman darating sa punto na nabawian nila ng buhay ang kanilang mga sarili na hindi dapat umantong sa ganun. Dahil ang pera na nawala, kaya yung bawiin, pero ang buhay na nawala, hindi natin kayang bawiin yan. Kaya kung ikaw ay magninegosyo, siguraduhin mong yung kaya mo lamang mawala ang i-risk mo. Huwag kang magre-risk ng mga pera na hindi mo kayang mawala kasi ikaw ang kawawa sa bandang huli. It may lead to depression, it may lead to anxiety, and worse, wag naman sana, it might lead to death. So yun lang mga kaibigan sa araw na ito. So kung gusto niyo pa ng mga business tips, may suggestion ka ng business advice or kung anumang business related thing na pwede nating itapik sa vlog na ito, comment ka lang sa ibaba at try nating i-discuss yan. Yun muna guys at paalam!